Sa video na 'to, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng valve guide sa CRF-150. Ang valve guide ng CRF-150 ay same lang sa TMX Supremo, ayan, XR150. So, kita ko sa inyo kung paano natin siya palitan, paano yung pagtanggal, at paano yung pagkabit ng valve guide. Ayan. Ayan sa mga nagdi-DIY at sa mga hindi pa alam kung paano tanggalin at paano magkabit ng bagong valve guide sa CRF-150. So, sa video na 'to, ipakita ko sa inyo. Ayan. Sa mga nakakaalam na, so pabigyan natin yung mga kapwa nating motorista, yung mga nagdi-DIY sa sarili ng motor, so pabigyan natin sila. And mga Diaz, punta na tayong shop at gawin na natin yung CRF-150. Yan. So bali dito mga Diaz, tatanggalin muna natin yung kanyang head. Siguro hindi lang natin sa mapakita, step by step. So ang ipakita ko lang sa inyo kung paano natin sa palitan ng valve guide. Paano natin check kung sira na yung kanyang valve guide. Ayan. So tanggalan muna ito yung head. Ayan. So ito na mga Diaz, bali natanggal na natin siya. So ito yung palatandaan kapag yung valve guide ay basira na siya. Ayan. Bitin. So tanggalin natin to. Tanggalin ko lang muna yung kanyang valve spring. Kita ko sa inyo paano natin siya tanggalin. Tatanggalin muna natin yung kanyang valve spring para ma-access natin yung kanyang valve guide para matanggal natin. So lagay lang tayo ng basahan sa kanyang likuran para matanggal natin yung kanyang valve lock. Ayan. Pupukin lang natin. At i-safety natin ito, yung kanyang valve lock dito. Ayan. Ito yung kanyang sa exhaust. At tanggalin natin mamaya yung sa intake. So tanggalin muna natin yung retainer dito, yung washer, at yung kanyang valve seal palitan natin mamaya. Yan. Sobrang alog na. Yan. So yan yung dilan kapag uminit na siya at hindi na kaya ng valve seal kasi maluwag na yung valve guide. Ayan na mga Diaz, maluwag na siya. So umitim na dito banda. So yung init ng galing sa exhaust, so lumulusot na sa valve seal. Tendency yan, madaling masira ang valve seal kasi maluwag na yung kanyang valve guide. Ayan. So tanggalin na natin ito, yung kanyang valve guide. Tanggalin muna natin yung valve seal at palitan natin yan. At isang pag-check mo na ideas, paano nyo malaman kung sira ng valve guide. Ganitohin nyo lang. Takpan nyo dito. Ayan. Dapat tutunog siya. Ayan, 14 lang. So, try natin ulit. Ayan. So, maluwag na siya. Ayan. Hindi na sana bubounce back. Ayan, wala na. Maluwag na. Ayan. So, tinakpan natin dito. Dapat tutunog ng malakas. Ayan, wala. Ulitin natin. Ayan. Wala sa mga idea. So, papalitan na natin yung kanyang valve guide. Tanggalin natin yung intake. At kita ko sa inyo na goods pa yung kanyang intake. Tanggalin muna natin yung kanyang valve spring at yung kanyang valve lock. Lagyan natin ng basahan. At mga idea, natanggal natin itong kanyang valve dito sa intake. So, nag-cut na yung dulo niya. Ito. Ayan. So kaya pala meron siyang nagitik sa pag-adjust mo. So palitan natin yung kanyang intake valve drain at kita ko sa inyo na goods pa yung kanyang valve guide sa intake. Yung valvula lang yung may damage sa dulo niya. Ayan. So kailangan natin palitan para wala yung nagitik. Ayan na, meron ditong bagong valvula mga Diaz. So ito yung dilan pa nagitik. Kailangan natin palitan to, yung luma niya. So, extra ko ito, bali try ko lang muna to at kuha lang tayo mamaya ng bagong valvula. So, ganito yung goods na valve guide. Ayan. Yung ganyan. So, ayan mga Diaz goods. So, yung sa exhaust, yung ganyan. Ayan, maduwag na. Wala na sang tunog. Ayan. So, kailangan na nating palitan yung kanyang exhaust. Goods na yung kanyang valve guide. So wala na talaga dito. Ayan. So ganun lang mag-check mga Diaz. Ayan, hindi siya nagbabounce back.
maluwag na. So, sa pagtanggal ng valve guide mga ideas, kailangan natin initan muna ang buting. Initan natin siya at para madali lang siya tanggalin. Kasi kapag diretso na natin ipukpok patigas, kailangan natin initan. 2 to 3 minutes, so pwede na yan. Pagkatapos niyan, gagamit tayo nito, yung valve guide removal. Yan. Pupukin na natin. Ganito lang pagtanggal. Yan. So, kailangan natin isang pupukin. Yan. So, yan. Natanggal na mga ideas. So, ganito lang magtanggal ng valve guide. Kailangan yung initan para hindi siya masyadong matigas pagtanggal. Yan. Tanggalin natin to. Yan. Yan yung guide para hindi sa didiretso pagpupok natin. Maglalak sa doon sa lagayan. Mainit. Yan. So, transfer natin to at kapit na natin. At dito, bago natin kabit yung bagong valve guide, so kailangan rin natin initan 2 to 3 minutes, so pwede na yan at kabit na natin yung bago. Dito na mga ideas, kabit na natin siya, so dandaan lang sa pagpukpok para hindi ma-damage yung ating valve guide. Ayan. So, dandaan lang. So, yan. So, goods na siya. So, ganito lang magkabit ng bagong valve guide. Kailangan nyo rin initan para hindi sa matigas kabit. Ayan. Dito na nakabit na natin yung bago. So, try na natin siya kung mag-bounce back siya. Tutunog na. Ayun bagay diya, sa good siya, tumunog na siya. So, ganito yung palatandaan kapag good na inyo. Kapag goods nito, grind ko lang itong bagulan nyo yan. Sa intake ko yan. So, goods rin yung kanyang intake na valve guide. So, grind ko yung balbula at kapit na natin to. Siguro hindi ko na mapakita mamaya. At grind ko muna ang balbula at pandarin na natin. Dito na may ideas, yung kanyang lumang valve guide at pandarin na natin ito kanyang motor. Yan. Hindi na natin napakita yung pagbalik. So, balik natin sa butso, yung mga cover at pandarin na natin. So bali ito mga ideas, natapos natin. Nakita nyo na kanina kung paano natin siya pinilitan, paano natin tinanggal yung kanyang valve guide at pinilitan ng bago. Ayan. Pandarin natin. Medyo na yung kanyang clutch side. So wala na yung usok niya kapag uminit siya. So yung mga diya sa goods na. So ganun lang magpalit ng valve guide. Ayan. Goods na.